Alright, so pauwi na tayo. We're biniri and we're going home. Pero bago tayo tuloy yung umuwi, may ingay kasi sa loob. So dito ako mag-vlog ng isang bagay, alright? Isang shinare sa Entrepreneur Philippines. Alright, so sa Entrepreneur Philippines, may-ari ng Frutas Holdings. So yung mga nakikita natin sa mall, di ba? Meron siya kasi mga shinare na gusto ko rin i-share sa atin para makatulong. Una-una, let me get my cellphone. Okay, nandito kasi. Hopefully, marinig nyo ako ng matiwasig. By the way, nandito tayo alone. Ganun talaga ang buhay, no? Kailangan nag-iisa ka. Para mas magiging productive ka once in a while. Go alone so that nagagawa mo yung ibang bagay na gusto mong gawin, di ba? Like now, ang dami kong na-accomplish ngayon. Kasi may training din ako April 27. By the way, April 27, launching ng e-commerce business ko. And at the same time, meron tayong first one-on-one training natin, how to become a rockstar speaker. Doon sa mga gustong mabol sa Robinsons Pampanga, pwede pa po message mo lang ako para makasama ka. 11 AM, April 27, Robinsons Pampanga, right? Diyan tayo magkita-kita. Okay. So ito yung senior ni financial advisor. Ayan. 5 startup lessons every entrepreneur can learn from the founder of Frutas Holdings, Sir Lester Yu. Sa Entrepreneur Philippines, hi Entrepreneur Philippines, be sharing your article, right? Number 1, know how to find the right market. So, isa sa mga sikreto niya, alam niya yung market niya eh, diba? So, sabi niya dito, when you define your target market, you focus your resources in a particular market segment where it has the greatest potential to purchase your product. So, dapat bago ka magsimula ng iyong negosyo, alam mo kung sino yung bibili. Sino mag-avail ng business mo? Kasi marami sa atin, launch ng business. Hindi naman alam, sino ba yung mag-avail niya? Sino bibili ng product mo? Di ba? Nag-launch ka ng restaurant, pang-empleyado ba yan? Pang-estudyante? Di ba? O nag-launch ka ng mga maraming bagay ang negosyo, pero hindi mo alam kung sino yung target market mo, di ba? Like in my case, so alam natin kung sino yung target market natin sa mga negosyo natin. GDS Corporate Training, so ang target ko dyan, ang market na piniprepare ko ngayon is private schools and private companies and City Hall. Diyan tayo. So, unti-unti naalis na tayo sa school. So, at least, naka-define sa akin ano yung market ko, di ba? Ano yung sino yung market ko. Like my YouTube channel, ba't nagtagumpay yung YouTube channel ko? Kasi very clear sa akin, sino yung market ko, di ba? Ang market ko, FW, at yung mga taong may business at yung gusto magkaroon ng negosyo, di ba? So, small business tayo. Hindi tayo yung malaki ang big negosyo. So, hindi ba rin may coaching? So, alam ko, ang mag-avail sa akin, yung mga gustong, mga nasa middle class, right? Okay. So, second na sikreto ni Lester Yu is know how to persist and find solutions. Ayan. So, sabi niya dito, there is saying that your hardest time often lead to the greatest moments of your life. Marami ding hard times na dinaanan yung Frutas Holdings. Sabi niya dito, in the middle of the article, there was a time na parang naisip niya, parang mali ata yung yung business na ginawa niya, pero you find solutions on how to compete, di ba? On how to, paano palawakin ng yung negosyo, how to persist, di ba? So, ito sabi niya dito, during the early years, when the business was not making money, I once thought that I went into the wrong business. Years ang pinagdaanan bago kumita talaga. So, sa atin, minsan, weeks pa lang, nag-give up na eh, sa negosyo. Minsan, ilang panahon pala yung nagugugol mo. Ano ka na, di ba? Ayawan na, di ba? Pag tinanong mo, ilang buwan na ba yan? Wala pa isang buwan eh. Wala pa isang buwan, i-give up mo na. Parang ngayon yung overrun business namin, sabi ko sa kapatid ko, nagmamanage. Sabi ko, pagtsaga mo na yan, it's okay na wala akong makuwang share kahit hanggang December. Okay lang yon. Kasi sa akin, ready naman ako eh. And I understand the process of a business. Naiintindihan ko na as a business owner and as a business coach, naiintindihan ko yung proseso na hindi ka mo nakikita for a few months. Diba? Yung iba kasi kagad gusto
kumita ng ganitong amount. So, it can't be, okay? So, dapat persistent ka. Persistent ka sa yung negosyo yung tinatayo, sa negosyo gusto mo, di ba? Actually ngayon marami tayong nilo-launch na business. Madami. Puno-puno yung isipan natin. Sabi ko nga sa mga kausap ko lagi, my brain doesn't stop thinking, working. Di ba? So, ganun pag may negosyo ka, you are persistent, you find solutions, paano ba i-market yung products mo, walang bumibili, di ba? Maybe kung ginawa mo na lahat ng paraan, wala pa rin, you can have your coach. I can be your coach. Tawagan mo ako, 0939-525-4211, di ba? Pwede mo akong maging coach. I can help you to market your business. I have my team who can create you a platform. You can choose platform kung saan mo gusto mag-advertise and marketing strategies, di ba? So, yun yung second na ginawa ni Uy, di ba? Ni Sir, sa prutas. Okay, third naman na ginawa niya is know how to grow the business for the long term. So, tingin niya talaga long term. Ayan. Hindi siya tumingin nung kagad, eto na, especially sa ROI natin, di ba? Kagad, gusto natin may balik yung ROI, di ba? Yung return of investment. Pero siya si Sir, tinitingnan niya in the long term. Sabi niya dito, in order to succeed in business, you must develop a profitable business model that will enable you to improve your market position by expanding your customer base and enhancing your quality product. Long term kasi, dalawa. Ang tinignan niya dito, wina-widen niya yung market and expanding yung positioning, di ba? Positioning, parang sino ba yung mag-avail ng project mo? So, di ba kanina sabi niya, dapat meron kang market target. So, eventually, nag-expand yan di ba? Nag-expand yung market mo. Like ako, my first, yung YouTube channel ko, ang market ko lang dyan OFW una. Then, nagkaroon ng business owner, nagkaroon ng mga students, may mga students na tayo na coach, nakakatawa. So, mga teachers, doctors, even my clients, nag-evolve mula doon sa nagtitinda ng mga fishball, di ba? Nakita nyo ako how did I start. So hanggang doon sa doon sa anong tawag dito, naging doctor na